Wala pa po dahil ang election paraphernalia as of today nasa opisina pa ng mga municipal treasurers sa buong Pilipinas. In fact po, yun ang magandang ginawa naming strategy dyan po sa Bangsamoro. Kung napapansin niyo po, as of today, ang distribution up to the municipal level ng mga election paraphernalia ay almost 60% pa lamang sa Bangsamoro. Bakit? Sinigurado namin na talagang ilang araw na lang bago namin maibigay yung lahat ng election paraphernalia. Kasi nga yung posibilidad, dahil sa ating kasaysayan sa mga lugar na yan, na biglang mawala ang election paraphernalia o kaya bigla na lang masunog o kung ano man ang mangyayari. Kung kaya again, hindi kaagad natin dinidistribute na napakaaga yung mga election paraphernalia na yan. Sir, tataas, anong level ng category kayo sa mga lugar na yun? Ang category kasi nila is yellow pa rin, pero kahapon na i-recommenda na yung pagtaas ng category dyan po sa Masbate. Ngayon ay category orange na po siya, at dyan po sa Bukay Abra, naging orange, from orange, naging red na rin ang category ng Bukay Abra at saka po dito sa Masbate. Minarapat po na i-recommend sa atin yan ng ating Committee on Ban on Firearms and Security Concern dahil nga sa mga latest at recent na mga pangyayari sa mga lugar na yan. Pero dito sa dalawa, sir, na may matulog, anong mangyayari? Tataas nyo ba yung level? Maghihintay tayo ngayong araw na to ng recommendation ng ating PNP at AFP kung kinakailangan itaas ang category. Nakausap ko ngayon lang ang ating secretary ng DILG, si Secretary Ben-Hur Abalos, at binalita ko sa kanya yung pangyayari. Tinanungan tayo kung kailangan ng dagdag na puwersa. Alam niyo po, hindi naman po issue yung pagdadagdag ng puwersa. Naniniwala po ako sapat na po yung mga puwersa natin na mga uniformado sa lahat ng lugar na red categories. Ang importante lang, makikita at visible dapat ang lahat ng mga uniform personnel natin sa mga area na yan. Sir, anong message nyo po doon sa teachers, sa mga boboto, baka natatakot na po? Actually po, contrary doon sa natatakot, at naka-receive po tayo ng balita kanina, yung po mga teachers sa Bangsamoro na originally ay hindi makakapaglingkod, ay gusto na pong maglingkod. Gusto na po nila makapaglingkod, kaya ang COMELEC will have to make a decision whether we will allow them to serve as electoral board members in these areas or paninindigan namin na yung mga PNP personnel. Sapagkat yung mga PNP personnel ay nakadeploy na, nakahanda na at na-train na namin as electoral board members. So we will have to make a decision today in that respect. So ibig sabihin, pagka po gusto nila maglingkod, lugar na wala na po yung takot sa bawat kalooban ng bawat isa, kung may takot man or kung ano man yung naging decision nila kung bakit sila umaayaw nung una. Pero ang Abra, bakit nyo po itinaas? Dahil doon sa recent na pangyayari at movement ng ilang mga tao dyan, sa ating pagkakabalita ay mukhang na-relieve na rin yung chief of police doon sa kahapon na na-report dyan sa Abra. At sana nga mabilisan, ganyan po yung ang ating ine-expect sa lahat ng mga partner agencies natin, lalo na po ang ating security forces. Mabilis ang kilos, mabilis ang desisyon. Hindi po tayo pwede magpatumpik-tumpik dito o magdadalawang isip sa ating decision. Always the interest of the voting public and the interest of the nation should always prevail in making a decision. However, hindi pwede pong mabagal sapagkat mabilis po yung mga pangyayari, mabilis din po yung mga gumagawa ng mga kasamaan para lang maunsyami yung ating ginagawang paghahanda para sa halalan. Release po, Chief, on the ground, anong ground po ba't na-release? Sapagkat sa ating palagay ay dapat kasi hindi lang naman dyan. Sa buong bansa kinakailangan mahigpit na ipatupad. Lalong-lalo na yung pag-ikot ng mga taong may mga dalang armas. Number one. Number two, kinakailangan hindi nga lang po mapigilan na po, hindi dapat ma-aresto. Lalo na yung may mga loose firearms. Kahit pa nga may lisensyadong mga baril, kung wala namang exemption mula sa COMELEC, dapat yan, lahat ng yan pinag-aaresto at sinasamsam yung mga armas o baril nila. Itong mga nakarang 3 araw, mapapansin natin yung mga insidente ng karahasan, lahat kung yun ay may baril na involved. And therefore, yung po yung ating panawagan, yung loose firearms, dapat yan sawatan lahat. At the same time, dapat ma-aresto ang lahat na may dala niyan, lalo pat walang exemption mula sa Commission ng Elections. Sir, to be clear, yung elevation ng Abra, to red category, is it Bukay lang or the whole province? Yung munang Bukay ang na-recommend na ilagay sa red category at pagkatapos itong sa Masbate, yung dalawang bayan, yung Placer at saka yung Masbate City ay nalagay din under red category. Ibig sabihin lang, heighten ng alert namin doon. Anytime pwede kami magpadala ng dagdag na puwersa. At the same time, kandidato yung mga lugar na yan under COMELEC control. Sir, bakit anong nangyari sa Abra specifically?
Sapagkat yung Provincial Election Supervisor namin ay nag-raise ng alarm kahapon, na alarma sila doon sa mga umiikot na mga sasakyan na allegedly mga taong mga sakay pa nito ay may mga kahina-hinalang kilos, lalo na may mga dala-dala sila mga bags na, well, ang sinasabi nga bakit hindi na-inspect o bakit hindi nakikita, and it is creating fear doon sa mga mamamayan natin, doon sa mga iniikutan nilang lugar. And so we have to make and take an immediate action doon sa, at nagpapasalamat tayo sa liderato ng Philippine National Police, pati sa DILG, sapagkat matapos natin maiparating yung mga concerns na yan, ay kaagad naman po silang pumilo. So again, dito sa 2 araw na natitira, maliban doon sa mga pangyayaring ganyan, ang minomonitor na natin ngayon ay ang issue ng vote buying. Kaya po sa ating mga kababayan, sana po maging alerto tayo, ma-report nyo kaagad ang kahit na anong insidente, attempt, pagpapapila ng tao or whatever. Hindi po lahat ng allegedly ay watchers training. Kunyari na po watchers training yung iba dyan. Dapat po mag-distinguish natin at sana ma-report po kagad sa amin. May ilan po tayo mga natatanggap ng mga lugar na sinasabi ngayong hapon magkakaroon ng payoff, magkakaroon ng pamimigay ng pera para lang makapamili ng boto. At yung po mga lugar na yan ay tinimbre na natin sa mga local COMELEC natin upang kaagad na ito ay mapigilan o kung hindi man mapagmanmanan. At katulad na nangyari dyan sa Pateros, na-aresto kaagad yung mga iho. Ano yung nangyari sa Pateros? Yung sa Nabalabon, yung nangyari ng nakaraang araw. Sir, last day po ng campaign period today. How was it in the last 9 days? What's your assessment? Maayos naman, kung napansin nyo, maliban na lang doon sa ilang insidente ng karahasan, pero naging maayos generally. Kung may 95%, 98% generally nationwide, naging maayos yung kampanya ng ating mga kababayan. At the same time, rumispeto naman sa bawat isa, rumispeto rin sa ating patakaran tungkol sa campaign materials. And at the same time, yung mga nag-commit naman po ng violation, humaharap sila ngayon sa kasong disqualification. And at the same time, sila po ay humaharap din sa suspension ng kanilang proklamasyon kung sakasakali sila ay palari na manalo. Hindi kagad sila mapoproklama. At kahapon din po, kagabi po, naglabas kami ng isang kalatas o isang guidelines kung paano isasagawa, isasakatuparan, ipapatupad ng ating mga barangay board of canvassers ang pagsususpend ng mga proclamation ng mga kandidatong nanalo, pero merong order of suspension mula sa COMELEC. Ibig sabihin po, yung kasing certificate of proclamation, naglalaman yon ng posisyon ng kapitan at 7 kagawad. So kung si kapitan ay may suspension of proclamation, nagbigay kami ng instruction paano i-accomplish yung mga form na yan ng Barangay Board of Canvassers. Kasi kung maisasama yung pangalan ni kapitan na nanalo na may disqualification at may suspension, ang effect po niyan, mapatutuloy po yung kanyang proklamasyon. So para po maging effective ang aming suspension order, may binigay po kami patakaran kagabi. Sir, last day na nga po today ng campaigning. Can you clarify lang, should candidates remove their posters? Ako po sa mga kandidato, tatanggalin ko po because it might be construed as campaigning. Kasi hindi naman po malalaman ng mga kababayan natin, ng mga kalaban nyo, although kahit maaaring alam nila, kung kailan po nailagay yung mga campaign materials na yan, kung naandyan pa po yan, naglipa na, kung sabihin kung nailagay yan sa araw nito na bawal na ang campaigning, o di magpapaliwanag pa kayo sa amin dito sa COMELEC. Samantalang kung tinanggal nyo, kayo pa yung maiboboto ng mga kababayan natin dahil ibig sabihin, gusto nyo maging maayos yung kapaligiran nyo dyan sa barangay. So, pwede naman siya, sir? I mean, Wala po kasi kami magagawa lalo sa private property. Pag sa private property po kasi nakalagay, kahit sabihin natin bawal ang campaigning, technically ang nangangampanya, hindi yung kandidato, kung hindi, yung mismo mga may-ari ng property. And therefore, kasama po yan at covered dyan yung property ownership right na ginagarantiya ng ating Korte Suprema sa kaso ng Diocese of Bacolod versus the Commission on Election at yung St. Anthony case noong nakarang araw. Sir, you plan visits after during week? Yes, hinihintay lang natin yung pag-approve dahil kinakailangan mabilisan kasi yung pagbalik din natin dito sa Maynila. And we wanted to find out what is really happening in Abra. Magkakaiba ang mga report sa atin, pati datos magkakaiba. Gusto nating alamin. At the same time, gusto natin alamin din ang paghahanda ng ating PNP at Armed Forces of the Philippines dun sa lugar. Kung hindi tayo nagkakamali, yung mismong checkpoint ngayon, hindi na lang PNP, pati AFP na andyan na para lang bantayan yung buong probinsya ng Abra. Sir, again, sorry, reminder to voters for ulit for Monday.
Sa mga butante po, alas 7 po ng umaga hanggang alas 3 lang ang ating butahan. Medyo maiksi-iksi po, hindi po katulad pagka automated election, tayo po yung manual na halalan. Hindi niyo po kinakailangan magdala ng kahit anong uri ng pagkakakilanlan o voters o government issued ID. Subalit para po makasigurado, mas magandang may daladala na kayo, baka po kasi may mag-raise ng question sa inyong katauhan kung kayo ba yan o hindi. So iba nang may dala tayo ng government issued ID. Again, ang sedula po ay hindi government issued ID, therefore hindi po siya ebidensya ng pagkakakilanlan. Hindi po maghahanap ng kahit na anong ebidensya ng mga test, lalo na sa COVID-19 test, wala pong hahanapin sa inyo. Hindi rin po pinagbabawal yung kulay ng t-shirt na gusto niyo isuot. Bahala ka magsuot ng black, white, red, or whatever. It doesn't matter. Hindi rin po pinagbabawal ang pagdadala ng cellphones sa loob ng presinto. Huwag niyo lang pong pipicturan at nabi-video yung mismong balota ng ibang botante na bumoboto kasabay nyo at yung sarili nyong balota. Yan po ay pwedeng magamit sa issue ng vote buying. At at the same time po, again, sa Muntinlupa, yung po mga kababayan natin at sa Naga City, alas 5 ng umaga yung po nakatatanda, yung po mga may kapansanan, yung po mga nagdadalang tao, kasama na po ang inyong mga mag-a-assist, yung mga assistors na kasama nyo, pwede na po kayong bumoto mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 po ng umaga. Exclusive po yan sa inyo. Sa ating pong persons deprived of liberty, yung pong 56,000 na mga nakakulong pero walang final judgment, kayo po ay makakaboto mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng madaling araw o alas 2 ng hapon. And therefore, yung pong lahat ng balota ay kukuhanin sa iba't ibang presinto kung saan kayo nakarehistro at dadalhin po sa prison facility. Meron po tayong 900 na sa halip na dalahin, sila po ay escortan, ang tawag po natin yan, escorted voting, at sila po ay sasamahan ng mga prison officials o employees sa pagboto nila sa bawat presinto. At the same time po, meron tayong 11 malls, 2 malls sa Cebu, 1 mall sa Legazpi, at yung 8 malls ay dyan po dito sa Metro Manila, kung saan ang mga kababayan natin na nakapaligid po ang bahay nila doon sa malls ay pwede makaboto sa mall mula po alas 7 rin hanggang alas 3 ng hapon. At bilang panghuli, dyan po sa Dasmariñas, Cavite, 2 pong barangays, at dito sa Pasong Tamo sa District 6 sa Quezon City, automated po ang pagboto po niya ng mga tao natin. So kahit po automated siya, ang pagboto pa rin po ay alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Inuulit po natin, sa araw ng eleksyon, matatapos po ang pagboto ng alas 3, matatapos po pagbilang mga alas 8 dahil 2 positions po ang involved. Position ng SK, position ng barangay, so mga 8 to 8:30 matatapos ang pagbilang. Ang pagpoproklama, mga 10 to 10:30 po ng gabi. So more or less nationwide, ang proklamasyon ng lahat ng nanalong SK at barangay candidates ay mangyayari sa mismong gabi ng araw ng halalan sa October 30. Except doon po sa probinsya ng Bulacan, kung saan maaari po ang proklamasyon natin dyan ay abutin ng mga hanggang November 2 para sa yes or no kung gusto ma-convert ang San Jose del Monte, Bulacan into a highly urbanized city. Sir, i-clarify mo, when can they assume office? Again, kausap natin ang DILG kahapon, sinabi natin base sa ating interpretasyon ng ating desisyon ng Korte Suprema doon sa pag-declare na unconstitutional ang pagpupuspon ng barangay and SK elections, pwede na sila mag-assume sa kinabukasan pagkatapos ng kanilang proklamasyon. Kaya naman, kausap ko rin kanina lamang ang ating kalihim, si Secretary Abalos, at ang sabi natin siguro mas maganda, ito naman payo lang, hindi na po namin pwedeng pakialam pero pwede na tayo magpayo. Maganda po may transition kahit 1 linggo. Mahirap po yun, nanalo ako bilang kandidato, hindi ako incumbent, baka pag pumunta kasi ako sa barangay, baka ipagtabuyan ako nung nakaupo pang barangay dahil sa medyo galit, dahil hindi nanalo. Halimbawa, pag-aawayan pa po, there should be a proper transition so that there will be transition in terms of responsibility sa document, sa pondo, sa gamit. Baka bigla may mga nawawalang gamit. Diyan sa barangay dapat may proper transition para hindi rin pinag-aaway kahit 1 linggo po. How about your sources when kailangan ka? Sabi po nila Secretary, base sa pag-aaral nila, hanggang mayor lang daw po yung requirement na ang SOSE ay required bago makapag-assume. Therefore, hindi na po kasama ang barangay. So atin naman po naipayo, maganda rin na maglabas sila ng isang circular na hindi kasama ang barangay para makapag-assume kahit walang SOSE pa. But sa amin po, batas po yan, kinakailangan isabit ang SOSE 30 days after the election hanggang November 29 po. If hindi po sila makapag-submit ng social media. Sa pagka po hindi sila nakapag-submit ko ang interpretasyon ng DILG, pwede mag-assume
Dahil hindi required dyan sa mga barangay officials, then wala po kami magagawa dahil yung pag-assume po ay DILG function. Pero sa part po ng COMELEC, pag po hindi kayo nakapag-submit ng SOSE at pangalawang beses niyo po ito na hindi makakapag-submit ng SOSE, sa kaso po ng Joel Maturang versus the COMELEC, sabi ng Supreme Court, perpetually disqualified to hold public office yung kandidato na 2 beses hindi nakapag-submit ng SOSE. Subalit kung 1 beses pa lang hindi nakapag-submit ng SOSE, ay administrative fine po ang pwedeng impose ng COMELEC. But Malalaman po namin yan po mga pamimili po ng boto. Malalaman, makikita po namin yan yung pag-iikot nyo kahit na bawal na kayo mag-ikot. Again, bawal po natin gamitin yung mga bata, lalo-lalo na sa pangangampanya o yung pamimigay ng pulyetos. Kalimutan na po natin at isang tabi na natin yung matandang gawain na ginagamit ng mga bata sa pag-distribute ng mga campaign materials dahil hindi criminally liable yung mga bata. Huwag po natin isanggalan yung sarili natin sa mga bata o yung mga bata sa atin. So again, idadalawang araw na lang po. Bukas nga po, wala nang kampanya. Hanggang ngayong araw na lang. Ngayong araw, sana po gawin natin malinis, tahimik ang mga meeting de avance na mangyayari ngayong araw na ito. At therefore, hanggang alas 12 lamang po yan, iwasan po natin mga maiingay ng mga speakers na makakagulo pa sa ating mga kababayan. Sana, yung sa mga lugar kung saan yung gagawin ng mga meeting de avance na ito, sana po, panatilihin natin maayos at malinis ang mga lugar na yan bago at yung panahon at pagkatapos ng mga aktibidad na yan.